Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyaring rambol ng mga estudyante sa Pasig City kamakailan kung saan 2 menor de edad ang nasugatan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Stable na ang kalagayan ng estudyanteng nasaksak sa labas ng Rizal High School sa Pasig matapos ang naganap na rambulan. Ayon kay Pasig City Police Public Information Officer, Police Captain Jean Aguada, nakakakain na ang biktima at inaasang tuluyang gagaling. Nakalabas na rin sa ospital ang isa pang estudyanteng nasaksak, habang naibalik agad sa bahay Kalinga ang 7 children in conflict with the law. Patuloy namang iniimbestiga ng incident at hinihintay ang mga pahayag ng mga estudyanteng sangkot upang malinawan ang pangyayari. Upang maiwasan na maulit ang ganito mga insidente, pinaigting na ng Pasig City Police ang seguridad sa paaralan. Ngayon, nagtalaga na tayo ng permanent na police assistance desk doon po mismo sa eskwelahan na yan. Para nang sa ganun maiwasan natin maulit na yung mga ganito pang pangyayari. Bukod dito, maglulunsad din ng programa ang kapulisan sa eskwelahan. We will start this March. So every Wednesday, may lecture na kami gaganapin doon sa school na po yun. So although ang focus sana namin is more on illegal drugs awareness, pero since nangyari, isasama namin siguro yung crime prevention. Nabatid na ito ang kauna-unahang insidente ng pananaksak na may kinalaman sa away bata sa Rizal High School. Bilang karagdagang hakbang, mas sinigpitan pa ang pag-iinspeksyon sa mga bag ng mga estudyante sa entrance ng paaralan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon, hinihintay ng resolusyon ng korte sa 7 estudyante. Dito malalaman ang gagawing intervention, lalo't minor de edad ang mga sangkot sa insidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.